day in my life as an OFW in Qatar. Ganito ang senaryo ng mga OFW dito sa Qatar. Pag inatasan ka ng magjajamiya ng amo mo, ganito. Bago tayo mag-arrange, magdot-dot muna. Ang regular grocery ko dito tuwing linggo ay 1,000. Kung baga 15,000 ang dito. Ganun sila kayaman dito sa mga Arabong to, mapera sila kasi malaki yung sinasagad nila, kaya ang jamiya nila ay malaki. May mas malaki pa ng ibang bahay dito kasi medyo kuripot-kuripot yung ano namin, tamang-tamang bakit talaga. Kaya ganyan, kunti-kunti lang yung ano yan, dami namin kumakain yan, mga bata, katulong, tatlo, o diba? Habang ako'y nagsalansan ng mga ginogrocery ko, yung mga plastic dito ay hindi tinatapon kasi gagawin din namin basura, o diba, mindset ba? Kala mo naman walang pambili sila ng plastic, pero sayang nga si magagamit ko, ito naman bukas yung mga plastic kaya pinuputi namin. Sari-sari yung mga ginogrocery ko, mga pagkain ng amo, bata, chichirya, kung ano-ano, tsaka kumukuha din ako ng amin, pero konti lang, shampoo, sabon, ganun lang yung kinukuha ko. Kasi yun lang yung pang monthly contribution niya sa amin. Bukod sa pagkain, yan, kinukuha ko rin yung mga importante lang sa amin. Kasi mahalata din naman niya, magagalit siya pag maraming mga ginajamiya, ginogrocery. Jamiya kasi ang tawag dito sa grocery nila. Ang dami yan, isa-separate, dalawang kusina yan, may isa pa doon, yung mga frozen food sa kusina. Saka yung mga kailangan lang dyan sa loob ng kusina, ganun sila dito, dalawang kusina sa isang bahay. Diba, kanya-kanya yan. Ang dami-dami ginogrocery kasi 1,000 dito real, marami siya. Sari-sari na pang isang lingguhan na, yung ibang bahay nga, mas malala pa dyan sako-sako yung mga sabon, mga downy, yan akin, isa-isa lang, kaya pinitipid namin yan, kuha din ako na sa amin. Vaseline, shampoo, sabon, ang aking mga kasama ko, arte-arte yan, silka talaga yan. With and shoulder amin, yung kasama ko naman ay Pantene. Hindi talaga mawala yung mga cream silk nila. Ako naman hindi nag-cream silk kasi mabalakubak. Nagkakabalakubak ako pa nag-cream silk. Hindi ko na malayan, nagigirang ako. Dating taba-taba ko, nag-reduce pala ako ng konti, Hindi na ako lumba-lumba, dati lumba-lumba. Dito. Tapos kumukuha din ako dyan ng pansit canton. Mayroon kasi dito mga grocery store na may mga Pilipino code. Kaya kumukuha ako ng pansit canton. Tapos magic sarap, yun. Ganito dito sa mga grocery store may mga Pilipino food. Kahit saan ka talaga dito sa Qatar mayroong mga grocery ay mga Pinoy food, Pinoy product. Kaya malayo ako makakakuha ng kung ano-ano, diba? Kanya-kanya yan, kasama ko tulog, kaya ako lang nagsasalansa ng mga grocery ko. Wala yung mga pagkain nila, bread, ano-ano lang, pang ano nila, breakfast. Dito kasi ang breakfast, tinapay lang, hindi kasi kagaya sa atin na heavy na ang breakfast, heavy pa ang lunch, heavy din ang dinner. Dito, lunch lang ang heavy, medyo heavy, hindi kasi sila masyadong nakain ng rice. Dapat na tayong mga Pilipino, no? Try din natin hindi nakain ng rice. Ano kayo mangyayari? Magugutom siguro. Dito ang fresh milk, yogurt, napakamura ng presyo nila. Ang lakas ng kumain ng yogurt, pero ako hindi ka talaga masyado dyan sa yogurt kasi maasim. Iwan ko ba? Yung isang Greek yogurt yun, medyo masarap-sarap yung kaya pa. Uy, kita na pala yung mga bel-bel ko. Uy, nabay yung bel-bel ko. Nangaway-kaway. Pinapakita ko pa yung pancit canton kasi kinakain namin yan dito. Kung bihira naman kumakain ng mga ganyan, canton, noodles. Bread lang talaga ako at saka yung tea. Hindi rin ako masyadong nagkakape. Madami yan, mga pisyo roll para sa pagluluto ko. Ganyan dito. Lahat na. Pang isang linggungan talaga para hindi na pabili-bili. Kung bibili man ako mga prutas lang ng mga bata. Kasi yung mga prutas madaling mabili, madaling maubos. Yung ketchup, kung ano-ano lang mga binibili ko dyan. Sari-sari, pagkatapos, naman sa
motor. Bawal naman dito ang ano, hindi ina-arrange yung ilalagay-lagay lang. Ayaw ng amo yan pag nakita. Tapos yung sabon dito ng mga powder, mura lang din siya. Yung binibili ko per sale kasi yung sale dito. Ang Tide kasi dito sobrang mahal. Parang sa Pilipinas din sobrang mahal ang Tide dito. Tide, Ariel, yan talaga nangungunang nagmamahal dito. Bira lang dito ang may sort. Kung may sort, may sort na lang kukunin ko. Diba? Ang dami habang tapos na ako lang sa kusina, sa kabilang kusina na naman, ang itlog namin di mo wala kain ng itlog, manok, pambansang ulam yan dito, manok, itlog, ay sus, di yan mawala tuwing kakain yan, mga araw hilig sa ganyan, itlog, tuwing umaga, minsan ang sa gabi, itlog din sila. Diba, ang mga gulay dito, mura lang. Kasi may sarili din silang farm dito kaya mura lang. Pero yung onion, as in mura lang. Export din ang onion. Wala ang onion dito na tatanim sa Qatar. Export yan pero napakamura. Hindi kagaya sa atin na export ng mahal pa yung sibuyas. Ewan ko ba doon sa atin, mahal-mahal ng sibuyas. Kita nyo naman yung pagkatapos ng plastic, hindi ko yan tinatapon, tinutupi ko yan kasi ginagawa namin yung garbage bag. Sari-sari yan, diba? Abot din yan, kakainin yan. Isang oras yung pag-a-arrange ko yan. Uy, kita talaga yung likod ko. Uy, manay, yung likod mo, mag-diet ka. Parang wala nang diet ka. Bumili din ako ng ganyan, pang ano yan ang lutuan. Pasta sa alaga ko, aluminum foil. Para lang adik, may aluminum din. Wala dito yung aluminum sa bahay ng mga Arabo. Dito lang wala dito ang aluminum foil kasi ginagamit yan laging nag-grill. Kabisi ang mayuran niya. Busy. Tapos pagkatapos yan mga rin, magluto pa yan diba, di na magkanda-uga-ugaan. Yan talaga yan, mapunta pa yan doon sa kabilang kabilang storage kasi nandoon yung freezer, bit-bitin na lahat para hindi na pabalik-balik. Diyos ko po, likod ni Mayura, naglumba-lumba na sa kataba. Hindi pa ako nakain ng rice yan, kain na ako isang beses, paano na lang pag umaga tanghali ang kain ko, patay, sobra ng buti matangkad at hindi masyadong halatang nabansot. Nakakatuwa, nakakatuwa pa lang mataba pang nagtalikod, lumba-lumba. Diba? I-aris yan, bawal yan hindi i-aris. Sa atin naman kasi, ang mga grocery doon, mga mayayaman lang. Pag nag-grocery doon, ay kunti-kunti lang naman kaya walang i-aris. Pakita ko dito, may freezer dyan, punong-puno din yung freezer ko. Kailangan magtambak ng pagkain kasi yung mga bata kakain. Ay, yes po din na makaganda-uga ang person dyan. Ganyan dito yung pancit canton, bahala kayo dyan, basta hindi makakalimutan yung pancit canton namin. Ganyan yung mga pambansang pagkain sa Pilipinas, pancit canton. Kasi kung hindi ako bibili, magtatanong yung mga kasama ko, walang kanton. Mahilig kasi na kumain ng noodles. Ako lang naman ang hindi masyado. Ay, ganyan pala yung tiyan ko. Ko tabang na langit. May exercise kasi ako, tapos pinigil ko na naman kasi ka mga pagod.